Ang pagsabog ng Pearl Harbor, ang pagsalakay ng mga Hapones, ang pagiging open city ng Manila, ang pagbagsak ng Bataan at Corregidor, ang Camp Taytay, ang laganap na pagpatay sa mga inosenteng mamamayan, at ang Death March. Ilan lamang ang mga ito sa mga pangyayaring nalathala ukol sa World War II. Ang pinakamalawak, pinakamahal, at pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi na bago sa atin ang paksang ito, sapagkat mula sa elementarya ay ituturo na sa mga mag-aaral ang bahaging ito ng kasaysayan. Ngunit hanggang ngayon, marami pa rin karumaldumal na krimen noong panahon ng mga Hapon ang hindi pa nakasulat sa mga aklat na ginagamit sa paaralan. Marami pa ring bahagi ng kasaysayan ang lingid sa ating kaalaman. Ang ilan ay nailibing na kasama ng mga inosenteng biktima ng digmaan, at ang iba'y hanggang ngayon nananatiling alaala na lamang at di magtatagal ay tuluyan ng malilimutan. Mahigit na 5 dekada ang lumipas bago nagkaroon ng lakas ng loob ang isang dating comfort woman para ikwento sa mundo ang kanyang naranasang karahasan noong World War II. Siya ay si Lola Rosa Henson, ang naging instrumento upang magising ang pagnanasa ng mga katulad niyang biktima ng digmaan para sa katarungan. Malayo sa inaakala ng marami, ang mga Malaya Lola ay hindi maituturing na comfort women o Jugun Yan Fu, sapagkat isang gabi lang nagtagal ang pang-aabuso sa kanilang mga katawan. Di sila ikinulong sa mga comfort station sa loob ng 3 linggo hanggang 8 taon. Ang kanilang naranasan ay maituturing na mass rape at hindi sexual slavery. Agosto sa taong 1996 nang mabuo ang samahan ng mga Malaya Lolas. Sila ay mga kababaihan na biktima ng massacre at mass rape sa Mapaniki, Candaba, Pampanga noong ika-23 ng Nobyembre 1994. Lola Maria Kilantang. Malaya Lola ay nagkakaisa, buhat sa Candaba, mga Pampangenya. Buong Pilipinas ay walang kapara sa lupit ng hapon. November 23, 1944. Noong 1944, November 23, 1944, nagising na lang kami sa malakas na putukan, bagsak ng bomba. Kami kasi mga babae, dumapa kami sa silong ng aming bahay. Siyempre, yung tao, may patulog lang, may lalak, yung mulay, may halaw ko. Detang era din ang mulay, hindi na itong lahat din ako. Pagkatapos nung butukan, eto na yung mga sundalo. Pemig lang ito nito. Niya palipinot lang yun. Sa laki mo po ito. Takala rin ako. Hinahanap nila sa amin ang lalaki. Lalaki, guerrilla. Paano ko nang talaga lalaki? Kasi, pwede, datang panong neta, alos pok balak na rin tao. Kaya namang tatay ko, ipinuhas nila, yun namang kapatid kong lalaki. Ginapos din nila at kami lahat ay dinala sa eskwelahan. Ngayon, lahat ng nahuli nilang lalaki, itinali nila sa mga haligi. Sa harapan namin, nakikita namin yun. Kami namang mga babae, inibalay nila, dinala kami sa harap ng eskwelahan. Merong pinapalo, merong binabayneta, merong inihiwa ang katawan,
sinusubo sa kanilang bibig. Ang tatay ko, tinatali nila sa haligi at hinahampas ng kahoy at saka isinaksakan na ng banayeta. Kasi ng kapatid ko, binaril nila. Lahat ng mga hindi nila makuha lahat sa pagpapatay, minasing kami ng lahat. Nang mamatay na silang lahat, kaming mga babae humihiyaw ng humihiyaw. Nung isinilid nila sa kwarto ng eskwelahan at doon na pinagsama-samang sinunod. Ito ang Mapanike Elementary School. Sa unang tingin ay isa lamang itong pangkaraniwang paaralan. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakararami, ito ay naging saksi sa karahasan ng mga Hapones noong panahon ng gera. Pinagsama-sama sa loob ng eskwela at saka sinunog mga bangkay nila. At nang matapos na ang pagpaparusa, sinasa nila yung masingan. Akala namin uubusin na kami lahat. Hindi naman pala. Noong nakita nila namatay na lahat yung pinarusahan nilang lalaki, isinidalin na nila sa isang kwarto ng eskwelahan. Doon na nila sinunog ang kanilang bangkay. Ring babae na ikikda, ila naman pindakap dati, hindi kami pinimiyakay. Nakay, nang iba na yung dekap doon yung babae. O de makarakap la. Ngayon manlubla ka yung bali. Ito namang aming barangay na ito, inalugod na lahat ang mga bahay. Kinuha nilang lahat ng kanilang gusto. Lahat ng nagustuhan nila, kinuha nilang lahat. Lahat ng kargadang kinuha nila sa aming mga bahay at kinuha nila mga kayamanan namin, may mga iwag, may mga manok, may mga lahat ng kayamanan namin sa mga bahay-bahay. Lahat ng nagustuhan nila, kinuha nilang lahat. Pinipo nila sa may eskwelahan. Diba? Pinagpisahan ka ng game ang naman. Paling mundo, paling matik. Wala rin yung Ang ginawa nila, pinasunog na sa amin yung lahat ng ninakaw ng lakagada dito sa amin barangay. Kaya itong panahon na ito, ang ating karasada. Nobyembre, maburak pag yan. Habang kami lumalakad, putikan, pilapil. Siyempre, anak ka pa, medyo may lakad. Ang kakain ka roon, kasakag ka. Pero talagang nakasakara ka ng gusto ng pambagyading gulot o kaya tinggulot kaya pambagyading. Wala. Yan yung habang sinusunong namin ang aming sunong, tadyak sipa ang ginawa sa amin ng mga ko. Kando kumakan ng kapilitan mo nila, talo. Kulit ka nila. Pagdating ko doon kami ikinulong, nagmamakaawa kami nananaghoy. Pusong makahayop, Mahigit